Kumusta mga kasaliksik? Muling nayanig ang Moscow at iba pang mahahalagang lungsod sa Russia matapos ang isa sa pinakamalalaking drone attacks na isinagawa ng Ukraine. Mismong ang Russian Federation ang nagkumpirma na sinalakay ng Ukrainian drones ang maraming rehiyon. Ngunit sa pagkakataong ito, tila mas matindi ang naging tama sa mismong Moscow. Mainit ang naging simula ng taong 2025 para sa Russian Federation. Simula pa lang ng taon, sunod-sunod nang sumiklab ang mga sunog sa mga estratehikong lungsod tulad ng St. Petersburg at Moscow. Ang tanong ngayon, paano ito nagawa ng Ukraine? At bakit tila hindi mapigilan ng Russia ang mga ganitong pag-atake? Simula ng digmaan, kapwa naglunsad ng malawakang drone at missile attacks ang Russia at Ukraine laban sa isa't isa. Ngunit nitong mga nakaraang linggo, tila nakalalamang ang Ukraine sa labanan sa himpapawid. Ang pinakahuling drone offensive ng Ukrainian Armed Forces ay nagresulta sa malawakang pinsala at mas lalong nagpatunay sa kanilang kakayahan sa larangang ito. Nagulantang ang Russia sa serye ng sabay-sabay na pagsabog sa iba't ibang lungsod. Mismong kabisera nito, ang Moscow, ay kabilang sa mga pangunahing target ng Ukraine. Ang tanong, bakit hindi ito napigilan ng Russia? At ano ang maaaring maging epekto ng mga pag-ataking ito sa hinaharap ng digmaan? Ayon sa ulat ng Russian Defense Ministry, 13 lungsod sa Russia ang tinarget ng drone strike na ito. Mahigit 100 drones ang ginamit at narinig ang malalakas na pagsabog sa Kursk, Bryansk, Belgorod, Ryazan at maging sa paligid ng Moscow. Sa Bryansk pa lamang 37 drone ang nadetect, 20 sa Ryazan, 17 sa Kursk, 7 sa Rostov, 6 sa Moscow, 6 sa Belgorod, 3 sa Voronezh, at marami pang iba sa iba't ibang rehiyon, kabilang ang Crimea. Napag-alaman din na 2 drone ang narecover sa Leningrad Oblast. Isa sa mga pangunahing target ng drone attacks na ito ay ang mga estratehikong infrastruktura ng Russia. Sa Ryazan, mahigit 12 pagsabog ang naiulat sa isang oil depot. At ang Jagilevo Military Airport ay pinaniniwala ang kabilang sa mga inatake. Sa Bryansk naman, inatake ang isang military microelectronics plant, isang research facility at isang universidad. Bagamat hindi umano nagresulta sa malawakang casualty, nagdulot naman ito ng malalaking abala sa mga nasabing rehiyon. Isa sa mga pinakaapektadong lugar ang Ryazan, kung saan isang thermal power plant at isang oil refinery na pag-aari ng Rosneft ang tinamaan. Ayon kay Ryazan Governor Pavel Malkov, bagamat may naganap na drone strikes, hindi raw gaanong malaki ang pinsala. Isang pribadong bahay lang daw ang nagkaroon ng sunog at walang naitalang sugatan. Sa Moscow naman, intercepted ang ilang drone sa mga lugar tulad ng Shyolkovo, Kolomna, Romanskoye, Podolsk at Troitsk. Dahil dito, pansamantalang isinara ang mga paliparan sa Vnukovo, Domodedovo at Zhukovsky na nagresulta sa mga pagkaantala sa flights. Sa Saratov at Engels nakapagtala rin ng pagsabog sa isang oil depot. Sa Kursk, ilang bahay ang napinsala ng drone debris at nagkaroon ng malawakang power outages. Dahil sa matinding drone strikes na ito, kinailangang magpatupad ng temporary flight restrictions sa mga paliparan sa Kazan, Nizhnekomsk, Penza, Samara, Saratov at Ufa. Ang epekto nito ay nagdulot ng matinding pagkagambala sa operasyon ng himpapawid sa Russia. Malinaw na ito ay isang malaking eskalasyon sa digmaan. Pinapakita ng Ukraine na kaya nilang abutin hindi lang ang mga battlefield sa harapan, kundi pati na rin ang mga mahahalagang infrastruktura ng Russia na malayo sa frontline. Dahil dito, muling nabunyag ang kahinaan ng depensa ng Russia laban sa modernong teknolohiya ng drone warfare. Isa sa mga pinakamalaking usapin ngayon ay kung paano naging madaling target ang Moscow, ang kabisera ng Russia na may populasyong tinatayang nasa 18 milyon, ay matagal nang itinuturing na halos imposibleng pasukin ng Ukraine. Ngunit sa nangyaring drone attack na ito, tila pinakita ng Ukraine na hindi ligtas ang Moscow sa kanilang mga operasyon. Habang lumalala ang hidwaang ito, inaasahang lalo pang titindi ang mga airstrikes sa magkabilang panig. Ang tanong ngayon, paano tutugon ng Russia sa estratehikong hamong ito? At hanggang saan pa ang kayang abutin ng Ukraine sa kanilang malawakang drone offensives? Mataas ang kumpiyansa ni Vladimir Putin sa kakakayahan ng Russia na ipagtanggol ang kabisera nito.
Ngunit sa kabila ng mahigpit na seguridad ng Moscow, muling pinatunayan ng Ukraine na may butas ang depensa ng lungsod. Sa pinakabagong serye ng drone attacks, 6 na beses nilang matagumpay na napasok ang Moscow, na nagdulot ng matinding takot at gulat sa mga mamamayan nito. Hindi basta-basta ang depensa ng Moscow. Ang lungsod at ang kalapit nitong Central District ay itinuturing na pinakamahigpit na binabantayan sa buong Russian Federation. Ang seguridad nito ay hawak ng 1st Air and Missile Defense Army, isang unit ng hukbong sandatahan ng Russia na nakatuon sa pagbabantay laban sa mga banta mula sa himpapawid. 2 pangunahing layer ang bumubuo sa depensa ng kabisera. Una, ang A-135M Strategic Missile Defense System na dinisenyo upang protektahan ang Moscow mula sa intercontinental ballistic missiles. Ikalawa, ang S-50EM system na binubuo ng mga advanced na teknolohiya tulad ng Baikal-1 at Universal-1 automated control systems, pati na rin ang S-400 at S-300 PM2 air defense complexes at ang Panzer anti-aircraft units. Lahat ng ito ay sinusuportahan ng iba't ibang radar stations upang matukoy at gabayan ang mga missile defense operations. Ang buong sistemang ito ay partikular na idinisenyo upang protektahan ng Moscow laban sa airstrikes, cruise missiles at ballistic missile warheads. Ngunit sa kabila ng mahigpit na depensang ito, nagawang lampasan ng mga Ukrainian drone ang mga sandatahang pangdepensa ng Russia at matagumpay na nakapaghasik ng pinsala sa loob mismo ng kabisera. Isa sa mga nakakagulat na dahilan kung bakit madaling napasok ng Ukraine ang Moscow ay ang matagal ng kahinaan ng Russia sa pagharap sa drone warfare. Sa katunayan, hindi saklaw ng mandato ng 1st Air and Missile Defense Army ang proteksyon laban sa drones. Maging sa National Security Strategy ng taong 2021 at Military Doctrine ng Russia noong 2014, walang malinaw na pagtukoy sa drones bilang isang banta sa pambansang seguridad. Maging ang concept for the development of the aerospace defense of the Russian Federation until 2030 na inilabas noong Abril 2019 ay walang anumang binanggit tungkol sa drone warfare. Nang ipahayag ng Russian Defense Ministry ang plano nitong i-modernize ang missile defense system ng Moscow noong 2023, hindi pa rin binanggit ang drone threats bilang isang seryosong panganib. Pero hindi ito ang unang pagkakataon na napatunayan ang kahinaan ng Russia laban sa drones. Noong Nobyembre 2022, mismong si Nikolai Patrushev, kalihim ng Russian Security Council, ang nagpahayag ng pangangailangang palakasin ang Air Defense Forces sa Central Federal District upang protektahan ang mga mahahalagang pasilidad. Ang kanyang babala ay tila hindi gaanong pinansin. Ngunit sa sunod-sunod na drone attacks sa Russian airports noong Disyembre ng parehong taon, naging malinaw na ang banta ng drones ay hindi maaaring baliwalain. Gayunpaman, tila huli na ang pagkilos ng Russia. Isa sa mga dating mataas na opisyal ng Russian Air Force, si Lieutenant General Itek Bejev, ay nagmungkahi na magtayo ng 24/7 air defense posts sa mga estratehikong lokasyon tulad ng Kremlin, Defense Ministry at Federal Security Service Headquarters. Ngunit hindi ito inaprubahan. Ayon naman kay Yuri Knutov, isang military expert at direktor ng Museum of the Air Defense Forces, isa sa mga dahilan ng kahinaan ng depensa ng Moscow ay ang paglipat ng karamihan sa mga air defense system ng Russia papalapit sa hangganan ng Ukraine. Dahil dito, nabawasan ang depensa ng kabisera. Ang paglalagay ng mga air defense unit sa bubong ng ilang gusali sa Moscow ay patunay na hindi sapat ang short-range air defense systems ng Russia para sa kasalukuyang banta. Bukod pa rito, ang Panzer Air Defense Systems na nakatalaga sa Moscow ay hindi naging epektibo sa pagtukoy ng mabagal at maliliit na target tulad ng military drones. Sa halip, mas madalas pa nitong napagkakamalang banta ang malalaking ibon na lumilipad malapit sa radar range nito. Dahil dito, nagkaroon ng maling deteksyon at hindi agad na neutralize ang totoong mga drone attacks. Bilang tugon, pinag-aaralan ng Russia ang mas malawakang pag-deploy ng Tor M2 vehicles sa Moscow at mga kalapit na military bases. Ngunit kahit ito ay hindi isang perpektong solusyon. Ang Tor M2 ay may kakayahang makadetect ng drones sa 70% probability sa layong 9 hanggang 15 kilometro. Ngunit sa mas mabababang altitude, lalo na sa 30 hanggang 60 metro,
mas bumababa pa ang tsansa nitong matukoy at sirain ng mga drones. Bukod dito, sa mga mataong urban areas tulad ng Moscow, maraming interference na maaaring humadlang sa epektibong operasyon ng air defense systems. Sa patuloy na pag-unlad ng drone warfare ng Ukraine, malinaw na hindi na sapat ang traditional na missile defense systems ng Russia upang protektahan ang kanilang kabisera. Ang kakulangan sa modernong depensa laban sa drones ay isang malaking banta sa seguridad ng Moscow. Habang patuloy na nag-a-adapt ang Ukraine sa mga kahinaang ito, mas nagiging malinaw na ang air superiority ay isang labanan na hindi pa ganap na napagwawagian ng Russia. Sa kabila ng high-tech na missile defense system ng Moscow, patuloy na nalalampasan ng Ukrainian drones ang depensa ng kabisera ng Russia. Lalo pang lumala ang sitwasyon dahil ang Tor M2 air defense system na itinuturing na isa sa pinakamodernong sandata ng Russia ay may mas mababang success rate sa Moscow kaysa sa ibang bahagi ng bansa. Isa sa mga pangunahing kahinaan ng Russian air defense systems ay ang kakayahang labanan ng drone sa dilim. Kung susuriin ang timing ng drone attacks sa mga lungsod tulad ng Moscow, Bryansk, Kursk, Belgorod at Voronezh, makikita na karamihan sa mga ito ay nagaganap sa hating gabi. Ang ganitong estratehiya ay sinasamantala ang limitasyon ng radar detection capabilities ng Russia. Isa pang problema ng Russia ay ang mataas na halaga ng pagsira sa mga drones gamit ang conventional air defense systems. Mismong mga eksperto sa militar ng Russian Defense Ministry ang umamin na hindi epektibo at sobrang magastos ang paggamit ng mga tradisyonal na missile defense weapons laban sa drones. Bukod dito, ang mga drones ay karaniwang gawa sa plastic, may maliliit na metal engines at may mababang radar signature, kaya mahirap silang matukoy at mapabagsak mula sa malayong distansya. Dahil mabagal at kayang lumipad sa mababang altitude, nagiging hamon para sa Russian air defense systems na matukoy ang mga drones bago ito makalapit sa kanilang target. Dagdag pa rito, ang kakayahang magmaneuver ng mga drones ay nagbibigay sa kanila ng kalamangan upang maiwasan ang mga radars at missile defense systems. Habang ang Ukraine ay matagal nang naghahanda sa ganitong uri ng laban, ang Russia naman ay patuloy na bigo sa proteksyon ng sarili nitong kabisera. Ilan sa mga kontrahakbang ng Russia ay tila hindi sapat. Halimbawa, nagpakalat ang mga autoridad ng anti-drone police teams sa St. Petersburg na nagpapakita ng kanilang pangamba sa lumalalang banta. Gayunpaman, ang mga solusyon na inilatag ay pawang low-tech countermeasures lamang. Isa pang naging tugon ng Russia ay ang kabuuang pagbabawal sa drone flight sa Moscow noong mga unang yugto ng digmaan. Bagamat may mga plano na gumamit ng mas advanced na teknolohiya sa hinaharap tulad ng laser at microwave weapons, hindi pa ito handang ipatupad sa kasalukuyan. Ang kabiguan ng Russia na protektahan ng mismong kabisera nito ay nagdudulot ng matinding demoralization sa mga mamamayan ng Moscow. Sa kabila nito, determinado pa rin ang Kremlin na ipagpatuloy ang digmaan. At sa likod ng lahat ng ito, isang pangalan ang patuloy na nangingibabaw, Vladimir Putin. Si Putin ay nasa kapangyarihan na sa loob ng isang kapat ng isang siglo. Sa panahong ito, 5 digmaan na ang sinalihan ng Russian Federation, kabilang ang brutal at malawakang pag-atake sa Ukraine noong Pebrero 2022. Sa kabila ng mga kabiguan sa digmaan, hindi natinag ang suporta ng Russian publiko sa Kremlin. Ayon sa mga survey na isinagawa sa nakalipas na 2 taon, nananatiling matatag ang suporta ng mga Ruso sa digmaan. Sa katunayan, pagkatapos ng pagsalakay sa Ukraine, lumobo pa ang approval rating ni Putin, dahilan upang mas tumibay ang tinatawag na Putin Consensus, isang matibay na suporta sa kanyang pamumuno batay sa makabayang ideolohiya. Noong una, inaakala ng mga eksperto na ang kabataan ng Russia ang magiging pangunahing grupo ng mga kritiko ng Kremlin. Ngunit habang tumatanda ang mga ito, nagiging mas konformista sila at sumusunod sa mainstream na politika ng bansa. Bago pa ang digmaan noong 2022, ipinakita ng mga survey at focus groups na halos lahat ng Ruso, bata man o matanda, nanonood man ng telebisyon o gumagamit ng internet, ay nagkakaisa sa pagsisisi sa kanluran para sa lumalalang tensyon sa Ukraine. Matapos ang pagsalakay sa Ukraine, mas pinatindi pa ng Kremlin ang propaganda sa mga paaralan at unibersidad.
Sa paglipas ng panahon, ayon sa datos ng mga poll, mas naging maka-Kremlin, makabayan, at makadigmaan ang kabataang Ruso. Kaya sa halip na isang generational gap, mas tama na sabihing may generational continuity pagdating sa suporta sa Kremlin. Sa mga matatandang Ruso na may edad 55 pataas, 75 hanggang 80% ang sumusuporta sa ginagawa ng hukbong sandatahan ng Russia sa Ukraine. Sa mga mas nakababatang mamamayan, 61% naman ang sumusuporta sa digmaan. Naabot ng Kremlin ang antas ng kontrol na ito sa pamamagitan ng mahigpit na sistema ng impormasyon. Madalas na iniisip ng mga tagalabas na ang mga Ruso ay walang access sa alternatibong impormasyon. Ngunit sa katunayan, bagamat may malakas na ugnayan sa pagitan ng panunood ng state-controlled TV at suporta sa digmaan, marami rin sa mga Ruso ang may access sa ibang mapagkukunan ng impormasyon. Sa nakalipas na dekada, unti-unting lumipat ang mga Ruso sa social media at YouTube, dahilan upang bumaba ang dependency nila sa state television mula halos 70% noong 2013 hanggang mahigit 60% noong 2021. Sa kasalukuyan, mahigit 85% ng mga Ruso ang may access sa internet. Sa bansang may populasyong 145 milyon, tinatayang may 60 milyong aktibong gumagamit ng social media. Gayunpaman, sa kabila ng internet access, epektibo pa rin ang diskarte ng Kremlin sa pagpapalaganap ng propaganda. Ang paggamit ng digital platforms upang maabot ang mas maraming mamamayan ay naging isa sa mga sandata ni Putin upang mapanatili ang suporta sa kanyang rehimen. Habang patuloy na nabibigo ang Russia sa larangan ng drone warfare at depensa, matagumpay naman nitong napapanatili ang kontrol sa kaisipan ng kanyang mga mamamayan. Ngunit hanggang kailan mananatili ang suporta ng publiko at paano makakaapekto ang serye ng pagkabigo ng Russia sa larangan ng digmaan sa popularidad ng Kremlin? Ang mga tanong na ito ang patuloy na magbibigay ng tensyon hindi lamang sa Moscow kundi sa buong Russian Federation. Sa kabila ng patuloy na pagtaas ng censorship sa Russia, nananatili pa rin ang ilang malalayang plataporma tulad ng YouTube, Virtual Private Networks, VPNs, at iba pang paraan upang malampasan ang mga restriksyon ng Kremlin. Gayunpaman, sa panahon matapos ang pananakop ng Russia sa Ukraine, patuloy na ginagamit ng state-controlled television channels ang kanilang impluensya upang hubugin ang pananaw ng mga Ruso, lumilikha ng isang alternatibong realidad na hindi sumasalamin sa aktwal na mga pangyayari. Sa kabila ng malawakang access sa internet, marami pa ring Ruso ang mas pinipiling hanapin ang impormasyon na tumutugma sa kanilang pre-existing beliefs, lalo na ang mga paniniwalang itinanim ng propaganda ng Estado. Kahit na may pagkakataon silang malaman ang tunay na nangyayari sa Ukraine, marami ang umiiwas sa mga katotohanang sumasalungat sa kanilang pananaw. Maging kung ang impormasyon ay nagmumula mismo sa kanilang mga kamag-anak, madalas nilang tinatanggihan ito. Iniisip na ito ay peke o produkto ng panlilinlang ng kanluran. Ang ganitong reaksyon ay maaaring ipaliwanag sa pamamagitan ng cognitive dissonance, isang mental na estado kung saan nakakaranas ang isang tao ng matinding pagkabalisa kapag nakaharap sa mga ebidensyang sumasalungat sa kanilang pinaniniwalaan. Upang maiwasan ang ganitong pakiramdam, mas pinipili ng maraming Ruso na kumapit sa propaganda ng Kremlin sa halip na tanggapin ang mapait na katotohanan ng digmaan. Sa halos buong post-Soviet era, nakasanayan na ng Kremlin ang pagpapasimula ng mga digmaan na may iba't ibang antas ng intensidad. Tuwing sumasabak ang Russia sa labanan, ginagamit ito upang buuin ang nasyonalistikong damdamin ng pagkakaisa, kaya't nagkakaroon ng ilusyon ng kadakilaan ng mga mamamayan. Halimbawa, matapos ang Crimean annexation noong 2014, tumaas ng malaki ang self-esteem ng mga Ruso mula 27% noong 2012 hanggang 45% noong 2014. Ang ganitong narrative ay mas epektibo sa mga conformist groups, loyalist at mga ambivalent na mamamayan na bumubuo ng mayorya ng populasyon. Karaniwan, ang mga grupong ito ay madaling sumunod sa opisyal na linya ng Kremlin. Depende sa kung paano ipinoportray ng gobyerno ang digmaan sa anumang punto ng kasaysayan. Samantala, ang mga mas radikal na nasyonalista o hawks ay may mas pabago-bagong paniniwala.
Madalas nilang hindi sinusuportahan si Putin sa panahon ng kapayapaan dahil iniisip nilang masyado siyang mahina laban sa kanluran. Ngunit sa panahon ng tensyon, muling bumabalik ang kanilang suporta sa Kremlin. Ito ang nagpapaliwanag kung bakit lumobo ang popularidad ni Putin nang magsimula ang digmaan sa Ukraine. Ngunit ngayon ibang usapan na. Sa kasalukuyan may mahigit 700,000 sundalo ng Russia ang nasawi sa digmaan. Bukod dito, halos lahat ng pangunahing lungsod ng Russia, kabilang ang Moscow, ay nalalantad sa walang tigil na Ukrainian drone attacks. Hindi lamang ito pisikal na pinsala, unti-unting gumuho ang matagal ng estratehiyang pampolitika ng Kremlin. Ang propaganda na nagpapalakas ng nasyonalismo ay nagiging walang saysay kung hindi nito kayang protektahan ang sarili nitong mamamayan mula sa mga pag-atake. Ngayon halos araw-araw nang nasasaksihan ng mga ordinaryong Ruso ang mga pagsabog dulot ng mga Ukrainian drone. Unti-unti nilang napagtatanto kung gaano kalubha ang mga kawalan sa ekonomiya at militar ng Russia. Sa kanilang pananaw, ang patuloy na suporta ng kanluran sa Ukraine ay maaaring mauwi sa airstrikes sa mas marami pang lungsod sa Russia. Isang posibilidad na hindi nila inaasahan noon. Sa ganitong sitwasyon, nawasak ang matagal ng pundasyon ng makabayang propaganda ng Kremlin. Kung hindi nito kayang ipagtanggol ang sarili nitong teritoryo, paano nito ipapaliwanag ang digmaang ito bilang isang makatarungang laban? Ito ang tunay na kinakaharap na hamon ng Kremlin ngayon. Isang sitwasyong hindi na kayang ayusin ng propaganda. Samantala sa panig ng Ukraine, ginagamit nila ang tagumpay ng kanilang drone warfare upang palakasin ang kanilang sariling naratibo sa digmaan. Ang kanilang malawakang drone attacks sa Russia, lalo na sa mismong Moscow, ay hindi lamang isang military strategy, kundi isang pampublikong pahayag ng kanilang lakas at determinasyon. Isa sa mga direktang epekto nito ay ang patuloy na paglisan ng mga tao mula sa Russia. Sa kasalukuyan, mahigit 1,000,000 Ruso na ang lumisan upang umiwas sa giyera at inaasahang mas marami pa ang susunod. Bukod dito, may isa pang hindi inaasahang epekto, ang pagtalikod ng mismong mga sundalo ng Russia. Sa loob ng Russian Army, lalong lumalakas ang pagnanais ng ilang sundalo at kanilang pamilya na humanap ng kanlungan sa Ukraine o sa ibang bansa. Kung magpapatuloy ang ganitong sitwasyon, maaaring ito pa ang maging dahilan kung sino ang mananalo sa digmaan. Kung mas marami pang tumalikod mula sa hanay ng militar ng Russia, maaaring bumagsak ang depensa nito sa mas mabilis na paraan kaysa inaasahan. Ang ganitong senaryo ay maaaring humantong sa isang matinding pagkatalo ng Kremlin. Isang posibilidad na maaaring nagsimula lamang sa isang matagumpay na drone strike. Alam ng Ukraine ang potensyal ng drone warfare, kaya patuloy nilang pinalalakas ang kanilang produksyon sa industriyang ito. Pinakahuli, inilunsad ng Kyiv ang isang production model para sa 1,000,000 drones. Isang ambisyosong hakbang na maaaring magdala ng mas madalas pang airstrikes sa Russian Federation sa halos bawat oras ng bawat araw. Kung maisa sa katuparan ito, maaaring magdulot ito ng isang walang katapusang gabi ng bangungot para sa Kremlin. Isang sitwasyong hindi nila kayang baliktarin sa pamamagitan ng propaganda o pananakot. Sa harap ng ganitong pagbabago sa larangan ng digmaan, lumilitaw ang isang mas malaking tanong. Hanggang kailan tatagal ang kontrol ng Kremlin sa Russia? Kung mismong bayan nito ay nag-uumpisa ng mawalan ng tiwala sa kanilang pamahalaan,